Tignan ko kung nasaan ako. Ang galing mo sa pagsusulit. Kian, na-check ko na ang mga sagot at sa tingin ko ay maganda ang resulta ngayon. Salamat sa oras na ito na palagi mo akong pinalalakas ang loob. Kung hindi dahil sa araw-araw mong pagsama sa akin sa cafeteria at pagsama sa akin sa silid-aklatan, marahil ay hindi ko na kinaya hanggang ngayon. Kaya lang sa pagkakataong ito, napakataas talaga ng disiplina sa loob ng silid-aralan, hindi ko nagawang gawin ang tulad dati na maipasa sa iyo ang mga sagot. Ano ang sinasabi mo, Nuan-Nuan? Kami kaya ang pinakamatalik na kaibigan. Oo. Huwag kang mag-alala, kapag naging top student ako ng probinsya, sisiguraduhin kong magkakaroon ng special admission para sa iyo sa paaralan. Sinabi natin dati, nasabay tayong papasok sa pinakasikat na universidad, hindi ba? Oo, Tara. Walang pangalan? Naka-block? Kian? Parehong naka-block ang ating mga score. Ang mga nasa top 50 lang sa buong probinsya ang pwedeng ma-block ang score. hindi naman laging ganoon. Balita ko, kapag may nangyaring pandaraya sa pagsusulit, ay maaari ring mablock ang resulta. Hindi ko po alam. Paano iyon mangyayari? Paano itong mangyayari, Kian? Seryoso kong sinagutan ng bawat subject. Paano ako nagkaroon ng 0 score? Nuan-Nuan, nandaya ka talaga. Diyos ko po. Lin Waynuan, hinalaan kang nag-organisa ng pandaraya sa national exam. Sumama ka sa amin agad para sa investigasyon. Kailangan ko ng ebidensya. Maling akusasyon ito. Nuan-Nuan, simula pa noong una, umaasa ka lang sa pagkopya sa mga score ko kaya ka nakakakuha ng mataas na marka. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang mandaya sa exam, huwag kang mandaya, hindi ka talaga nakinig. Ngayon, paano na kita matutulungan yan? Ikaw! Ikaw pala ito, Sukyang Kian. Hindi ba't matalik tayong magkaibigan? Matalik na magkaibigan? Kung hindi kita nilito gamit ang ating pagkakaibigan, paano ka magiging kampante na ikaw ang top student sa probinsya? At kung hindi ka naging top student, paano kita magagamit para sa sarili kong pag-unlad? Ano ba ang nagawa kong mali sa'yo? Kahit wala na ako, pagbabayarin pa rin kita. Nung buhay ka ay hindi mo ako natalo? Ano pa kaya kung wala ka na? Siya nga pala, doon sa loob ng selda, may inihanda akong malaking regalo para sa iyo. Sa mahina mong katawan, siguradong hindi mo na malalagpasan ang taglamig na ito. Bakit? Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Sino ang may sabing banggain mo si Binibining Su? Talagang ipinadala ako rito para turuan ka ng leksyon? Sumunod ka na lang at manatili sa loob ng kulungan habang buhay? Huwag mo nang asahan na makakalabas ka pa para linisin ang pangalan mo. Sukyang Kian? Kung may susunod man na buhay, pagbabayarin kita sa lahat ng ginawa mo at sisiguraduhin kong magbabayad ka. Hindi ba dapat ay wala na ako sa kulungan? Nuan-Nuan, bakit ka tulala? Mag-review ka na. Bukas na ang huling mock exam. Nagkasundo na tayo. Nasabay tayong papasok sa sikat na universidad, kaya huwag kang bibitiw. Nakabalik nga ako. 5 araw bago ang college entrance exam. Nuan-Nuan, anong nangyari sa iyo? Bakit hindi mo ako pinapansin? Bukas na kaya ang huling mock exam. Bakit parang wala siya sa sarili ngayon? Sa panig ni Young Master Shu, tumanggap na ako ng pera at nangakong ibibigay ang mga sagot. Talagang napakabuti ni Sukyang Kian kay Lin Waynuan. Pinaalalahanan pa niya itong mag-aral hanggang ngayon. Iba talaga kapag matalino, kalmado lang na naglalaro ng cellphone. Siyempre naman, ang Nuan-Nuan namin ay handang-handa na. Di ba, best friend? Oo nga, dahil napakabuti mong kaibigan. Sa nakaraang buhay, naging tapat ako sa'yo, pero ninakaw mo ang score ko sa exam at idiniin mo ako. Mabuting kaibigan, sa pagkakataong ito, ikaw naman ang makukulong. Dahil nagkasundo na tayo. Nasabay tayong papasok sa pinakasikat na universidad, huwag ka munang maglaro sa cellphone mo. Halika na at mag-review na tayo. Sabay tayong lumaban. Pero parang ayaw ko nang mag-aral nitong mga nakaraang araw. Nuan-Nuan, anong nangyari sa'yo? Masyado bang malakas ang pressure sa pagre-review, kaya hindi maganda ang pakiramdam mo? Bukas na ang huling final exam natin, kaya kailangan mo talagang mag-review ng mabuti po. Wala ito, masyado lang talagang maraming iniisip kailanman, bigla lang nawalan ng ganang mag-aral. Parang ganoon din naman ang kalalabasan mag-aral man ako o hindi. Bahala na ang tadhana sa resulta ng entrance exam. Kapag talagang sumuko siya, ay wala na talaga akong makukuhanan ng mga sagot. Nangako pa naman na ako sa mga young master na iyon. Anong nangyari kay Lin Waynuan? Mag-entrance exam na. Bakit nagsasalita siya ng ganyang kawalan ng pag-asa? Hindi ko alam. Seryoso naman siyang mag-aral dati.
baka sa pagkakataong ito ay dahil lang talaga sa sobrang pressure. So Qianqian, akala mo ba ay ako pa rin iyong dating Lin Wainuan na kaya mong kontrolin? Gusto ko lang na mataranta ka. Pababayaan muna kitang maglaro sa mock exam. Pagdating ng araw ng entrance exam, gagawin ko ng eksakto ang lahat kung paano mo ako pinakitunguhan noon, papakulong kita para mapagbayaran mo ang lahat, at para malasap mo rin ang uri ng kawalan ng tulong at sobrang desperasyon. Sukiangkian, bibili ako ng bagong sasakyan. Ayusin mo ang resulta mo sa finals ngayong SEM, pati na ang mga sagot para sa mga tropa ko. Nakuha ko na ang bago kong kotse, kaya hindi ka mawawalan ng pabuya, pero kapag pumalpak ka sa huling sandali, at kaming lahat ay bumagsak, tingnan ko lang kung mga haskapang, hindi ka ba magre-review ng maigi? Bakit parang ayaw mong mag-aral? Gusto mo bang turuan kita ng leksyon? Kuya Ze, hindi sa ayaw kong mag-aral ng mabuti, pero si Nuanwan, panay ang cellphone at panonood ng video sa tabi ko. Sobrang laking abala niya sa akin. Nasira ang focus ko sa pagre-review. Wala na talagang pumapasok sa utak ko ngayon. Sandali lang, personal na desisyon ng pagre-review, nakaupo ako sa sarili kong upuan at kung ano man ang gusto kong gawin, anong pakialam mo? Nasa sayo na iyon kung magagawa mong mag-aral ng maigi, wala akong obligasyon sa magiging resulta ng exam mo. So Qianqian, kung ayaw mong mag-aral, wag ka nang mag-aral, wag ka nang gumawa ng kung ano-anong dahilan. Anong nangyayari kay Lin Wainuan ngayon? Kahit kailan hindi siya nagsalita sa akin ng ganyan, pero ngayon, nagawa na niyang sumagot sa akin. Tumahimik ka na. Ang kailangan ko ay mataas na grado. Kapag nakakita pa ako ng kung ano-anong dahilan o nagpaabala ka na naman kay Lin Wainuan, huwag mo akong piliting saktan ka. Sukiangkian, alam mo ang mangyayari kapag bumagsak ka sa exam. Shuze, bilang estudyante, maraming salamat sa iyo sa pagkukusa mong i-report si Lin Wainuan tungkol sa pandaraya sa resulta ng college entrance exam. Ang exam na ito ay napakahalaga sa libu-libong mag-aaral para sa pantay na hustisya, isa itong malaking usapin sa bansa. Dahil sa ipinakita mong pagtataguyod sa hustisya at katarungan, ire-report namin ito sa nakakataas na ahensya upang ilakad ang iyong opisyal na pagkilala at karampatang pabuya. Naman kay Lin Wainuan, pakikialam sa mga marka ng exam, isang napakaseryosong pagkakasala. Siguradong masasagawa kami ng mahigpit na investigasyon ayon sa batas at patakaran upang maibigay ang pinakamabigat na parusa sa iyo, walang kawala. Dahil ang lahat ng ito ay kay Su Qianqian? Isang hamak na mahirap lang. Nangangarap pang maging top-notcher? Hindi mo man lang tinignan ang sarili mo. Sinasabi ko sa iyo, kung magpapatuloy ka sa paninira kay Qianqian, pasisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan sa lungsod na ito. Bilis takpan ang bibig niya. Ilayo siya rito. Halos makalimutan na kita, Shuze. Isang mayaman na wala namang totoong talento. Umaasa lang kay Su Qianqian para kumopya ng mga sagot ko para makakuha ng mataas na marka at pagkatapos ay gumawa ng peking ebidensya laban sa akin para maipakulong ako. Walang kwentang lalaki. Masamang babae. Sa buhay na ito, lahat ng utang niyo sa akin, isa-isa kong sisingilin. Wala akong ititira. Nuan, masyadong naging agresibo kanina sina Juze. Talaga namang natakot ako, kaya nasabi ko ang mga bagay na iyon. Huwag mo na sana iyong damdamin pa. Nuan, sa totoo lang, itinuturing pa rin kita bilang pinakamatalik kong kaibigan. Hindi ako kasing talino mo. Sa pag-aaral, lagi lang akong umaasa sa tulong mo. Kaya nakakakuha ako ng matataas na grado kung wala ang tulong mo. At bumagsak ako, paniguradong papagalitan na naman ako ng mga magulang ko. Nuan, hindi ko alam kung bakit lately, parang lumalayo ka na sa akin. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin magbabago ako. Bumalik ka na sa dati, tulungan mo ulit ako sa mga assignments ko, pumasok tayo sa iisang universidad, at ibalik ang dati nating samahan. Ano, okay ba? Qianqian, hindi sa ayaw kong mag-review, pero may mga problema lang sa bahay namin. Lahat ng mga gawaing bahay ngayon, sa akin na lahat napunta. Pagkatapos ng klase, kailangan ko ring mag-part-time para may pang-matrikula. Tungkol naman sa paggamit ko ng cellphone kanina, kinakausap ko lang ang boss ko sa trabaho. Kailangan gumawa ng gawaing bahay, kailangan magtrabaho, at kailangan pa mag-review. Hirap na akong pagsabayan ng lahat. Wala na talaga akong paraan na katulad ng dati para bigyan ka ng mga sagot. Lin Wainuan, kung dahil sa mga bagay na ito ay mawawala ang focus mo, paniguradong babagsak ka sa mock exam bukas. At kapag wala akong nakuha na sagot, ang grupo ni Nasyuze, tiyak na parurusahan ako. Hindi maaari, kailangang makapag-focus siya sa pag-aaral. Nuan, bakit hindi mo agad sinabi? Hindi dapat hinahayaang ang mga bagay na ito ay makaapekto sa pag-aaral mo. Ako na ang bahala sa lahat. Sige, papadalhan muna kita ng $5,000 para hindi mo na kailangang magtrabaho.
Pagdating naman sa mga gawaing bahay mamayang gabi, sasama ako sa iyong gumawa. Ano, payag ka ba? Tatanggapin ko muna ang perang ito at babayaran din kita kapag nagkapera na ako. Salamat. At pasensya na sa abala sa gawaing bahay mamaya. Sige, Ikaw na mismo ang lumapit at nagpresenta kaya hindi kita titigilan. Sayang naman kasi ang iyong kabutihan. Nuan-nuan, dito ka ba talaga nakatira? Bakit parang napakaluma at napakagulo naman? Gusto mo ba sa bahay ko na lang tumuloy? Ay naku, Kiang Tian. Basta't malinis lang natin itong buong lugar ngayong gabi. Wala namang magiging problema sa pagtuloy dito. Basta tulungan mo lang ako sa mga gawaing bahay para makapag-review ako ng maayos. Pagdating sa mock exam bukas, gaya pa rin ng dati, ibibigay ko pa rin sa iyo ang lahat ng mga sagot. Sige, sige. Basta mag-review ka lang ng mabuti. Total, matalik naman tayong magkaibigan. Normal lang na magtulungan tayo. Sige, ayusin mo na itong mga lumang gamit, yung mga wala ng silbi, itapon mo na sa basurahan sa baba. Yung mga pwede pa, ilagay mo na lang sa veranda. At ito pa, pakipunasan ng mga pinto at bintana. Kasi kapag madilim ang ilaw, mahihirapan akong mag-aral. Sige po. Salamat sa pagtulong. Kailangang punasan ang lahat, dahil kung hindi ay kukulangin ang liwanag at maaapektuhan nito ang pag-aaral natin. Sige po. Salamat sa pagtulong. Lin Wainuan. Talaga bang uupo ka lang dyan? Hindi ba sabi mo tutulungan mo ako? Nandito ako at tinutulungan kang maglinis ng kwarto para makapag-aral kang mabuti, pero ikaw naman, parang wala ka lang paki. Sa ginagawa mong yan, paano ako aasa sa iyo na ipasa sa akin ang mga sagot bukas? Ano bang masama kung maglaro muna ako? Kapag pagod na sa pag-aaral, normal lang na mag-relax sandali. At maniwala ka man o hindi, kahit na naglalaro ako ngayon, mas maganda pa rin ang magiging score ko kaysa sa puspusan mong pag-aaral. Ikaw, ano bang ibig mong sabihin? At maniwala ka man o sa hindi, kahit na maglaro pa ako ng laro ngayon, mas mataas pa rin ang magiging score ko kaysa sa ginagawa mong puspusang pagre-review para sa exam. Ikaw, anong ibig mong sabihin yan? Pagkatapos ng lahat ng paghihirap ko para tulungan ka, hindi mo man lang pinapahalagahan. Pinapahalagahan? Kung ganoon, simulan mo sa paglilinis ng mabuti ng inidoro at pagkatapos ay labhan mo sa kamay ang isang basket ng mga damit sa balkonahe. Siguraduhin mong malinis ang mga kwelyo at manggas. Huwag kang magtatamad-tamaran. Anong ibig mong sabihin? Lin Wainuan, pinahihirapan mo lang ako. Tinulungan na kitang maglinis ng kwarto, tapos palalabhan mo pa ako ng damit at maglilinis pa ng inidoro. Pinahihirapan? Kung ayaw mong gawin, pwede kang umalis. At saka, ang mga sagot para sa mock exam bukas, hindi naman kailangang ibigay ko sa'yo. Sige, gagawin ko. Pero dapat mong pangako na ibibigay mo sa akin ang mga sagot bukas. Depende sa ipapakita mo. Kapag hindi maganda ang gawa mo, huwag mo nang asahan ang mga sagot. Lin Wainuan, humanda ka sa akin. Kapag nakuha ko na ang mga sagot at nakapasok sa magandang kolehiyo, tingnan natin kung paano kita paparusahan. Lin Wainuan, humanda ka sa akin. Kapag nakuha ko na ang mga sagot at nakapasa sa magandang kolehiyo, tingnan mo lang kung paano kita paparusahan. So Kian-chan, simula pa lang ito. Ang lahat ng paghihirap na pinaranas mo sa akin noon, ay unti-unti kong ibabalik sa'yo. Mga estudyante, para sa ating mock exam ngayong araw, gagamit tayo ng A at B sets ng mga papel. Ang mga nasa odd-numbered seats ay kukuha ng set A, at ang mga nasa even-numbered seats ay set B. Ang pagkakasunod-sunod ng mga tanong at ang mga choices ay ganap na magkaiba. Bawal ang anumang uri ng pangungudigo o pandaraya. Kapag nahuli, automatikong 0 ang marka at ire-report ko kayo sa school admin. Uy, set B ako. Sa iyo ano? Nuan-nuan, anong set ang sa iyo? Set B ako. Tulungan mo naman ako. Sige na, pakiusap. Tulungan mo ako.
Kung tutulungan kita, ang sarili ko namang test paper ang mawawala ng oras na matapos. Ano ka ba? Sa pagkakataong ito, ikaw na muna ang magsulat. Talagang hindi kita matutulungan. Wala talaga akong magagawa. Nuan, napakagaling mo naman. Siguradong wala itong problema sa iyo. Magsulat ka lang ng 2 test paper. Bilis na, pakiusap. Gawin mo iyan mag-isa. Sige na po. Classmate na Sukyangkyan, may katanungan ka ba tungkol sa pagsusulit? Wala po guro, gusto ko lang pong manghiram ng panulat sa kanya. Bilis! Patay na. Hula-hula lang itong lahat ng mga sagot na isinulat ko. Pero wala akong lakas ng loob na hindi ito ibigay. Guro, ipapasa ko na ang papel ko. Guro, gusto ko na pong ipasa ang papel ko. Nuan. Guro, sa mga nakaraang mock exam, napansin kong may mga estudyanteng nangongopya at nandadaya. Hindi lang ito naging hindi patas sa pagsusulit, kundi nagbibigay din ito ng sama ng loob sa mga estudyanteng seryosong nag-aaral. Kaya gusto ko pong imungkahi na sa susunod na pagsusulit ay gumamit tayo ng format na A at B na mga papel, kung saan magkaiba ang sasagutan ng odd at even na mga upuan. Sa ganitong paraan, hindi lang may iwasan ng pangongopya, mabibigyan din ang lahat ng pagkakataon na subukin ang tunay nilang pinag-aralan. May punto ang sinasabi mo. Kailangan na nga nating solusyonan ang laganap na pandadaya rito. Sige, susundin natin ang mungkahi mo. Gagamit tayo ng A at B na format ng papel. Sukyangkyan, balak mo pa talagang kopyahin ang sagot ko. At gamitin ako para magustuhan ka ni Shuze? Managinip ka ng gising. Titingnan natin kung ano ang mangyayari sa iyo. Ngayong wala ka nang makukuhang sagot. Sukyangkyan, ano bang problema mo? Ang mga sagot na pinasa mo ngayon ay napakabagal? At may mga kulang pa na tanong. Dati naman ay mabilis ka. Sinasadya mo ba akong paglaruan ngayon? Sukyangkyan, nagpaplano akong kumuha ng bagong sasakyan kaya kailangang maayos ang resulta nitong final exam. Ang mga sagot para sa mga kaibigan ko ay nakasalalay din sa iyo. Kapag nakuha ko na ang sasakyan ko, hindi mawawala ang pabuya sa iyo. Pero kapag pumalpak ka sa kritikal na pagkakataong ito, at kaming lahat ay bumagsak sa exam, sa tingin mo ba ay hahayaan kita kung hindi ka mag-aaral ng mabuti? Ano, ayaw mong mag-aral? Gusto mo bang parusahan kita? Kuya Ze, pasensya na po. Kasalanan po ito ni Lin Weinuan. Tinulungan ko po siya kahapon na linisin ang kanyang kwarto. Mula hapon ng kahapon hanggang madaling araw, masyadong sumakit ang buong katawan ko at hindi po ako nakapahinga. Inantok po ako habang nag-exam, kaya naging mabagal po ang pagsagot ko hanggang sa talagang wala na pong oras, kaya hindi ko po natapos ang mga sagot. Si Lin Weinuan na naman ang may gawa nito. Palagi na lang siyang humahadlang sa mga plano ko. Pagbabayarin ko rin siya balang araw. Sinasabi ko sa iyo, sa susunod na magkaproblema ulit, kahit kanino pa mang pagkakamali yan, ikaw ang papagbayarin ko? Lin Weinuan, ikaw ba ang gumawa nito? Sinasadya mong hindi sabihin sa akin ang mga sagot para mabuwisit sa akin si Shuze, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kian, bakit mo naman nasasabi yan? Ang guro po ang nagdesisyon tungkol sa magkaibang test set dahil magkaiba ang mga papel. Wala rin akong paraan gaya ng dati na maipasa sa iyo ang mga sagot. Isa pa, ang kasunduan niyo ni Shuze, ngayong araw ko lang nalaman. Kaya pala ginagamit mo ang mga sagot ko para magpalakas sa mga mayamang lalaking yun. Sa tingin mo, kapag nalaman ni Shuze na kopya lang ang kinukuha niya sa iyo at ang totoo ay wala ka namang alam, anong gagawin niya sa iyo? Ay, Nuan, pasensya ka na. Masyadong mabilis ang emosyon ko kanina. Alam ko namang hindi mo sinasadya. Tayo ang pinakamatalik na magkaibigan. Paano naman kita magagawang sisihin? Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Umaasa lang ako na sa susunod ay hindi mo na basta-basta ibibintang sa akin ang responsibilidad sa mga bagay-bagay. Pagkatapos ng lahat, sa pagitan ng magkakaibigan, ang pagiging tapat ang pinakamahalaga. Oo, tama ka. Mula ngayon ay magiging tapat na ako at hindi na ako magrereklamo ng kung ano-ano. Lin Weinuan, may lakas ka pa ng loob na pagbantaan ako. Hindi kita papatawarin.
Sa ginawang mock exam na ito, si Lin Wainuan ay nakakuha ng pinakamataas na marka at nanguna sa buong batch. Sa kabuuang markang 680, mas mataas siya ng 30 puntos sa ikalawa. Dapat ninyong gayahin ang sipag niya. Buong araw lang naglaro ng cellphone, pero ang taas pa rin ng nakuha. Ang lupit niya. Nuan, napakahusay mo talaga. Yari na. Sukiangkian, pinaglalaruan mo ba ako? Ano bang klase ang resulta ng exam na ito? Ano bang nangyayari sa'yo? Diyos ko, napaka-stricto naman ni Shuze. Hindi ba't isa lang naman itong mock exam? Hindi mo ba nakita ang ranking ni Sukiang Qian? Dati ay laging nasa top 5 siya. Pero ngayon, nasa gitna na lang siya. At si Shuze ay nasa huli pa. Siguro ay hindi siya nakapangodigo kaya ganyan. Ano bang sinabi ko sa'yo noong huli? Sinabi ko sa'yo na ihanda ang mga sagot para sa akin? Ano bang klaseng score ito? Hindi lang nawala ang pangarap kong sasakyan, pati ang mga kaibigan ko ay kasama mo ring bumagsak. Sukiangkian, ginagawa mo ba ito para sadyang saktan ako? Kuya Ze, huwag ka na pong magalit. Nitong mga nakaraang araw po kasi, ito ay dahil lahat sa gulo na dinala ni Nuan. Noong gabi bago ang exam, gusto ko sanang magpahinga ng maayos, pero pinilit ako ni Nuan na pumunta sa bahay niya para maglinis. Dahil po sa nangyari, noong kumuha ako ng exam ay wala na akong lakas, kaya hindi naging maayos ang resulta. Kasalanan ito ni Lin Wainuan. Dahil sa panggugulo niya sa akin, naubos ang lahat ng enerhiya ko, kaya hindi ako nakapasa ng maayos. Hindi maaari. Hindi dapat malaman ng lahat na hindi ako matalino. Ang pera ko, ang dangal ko, lahat ay sinira ni Lin Wainuan. Qianchan, mali ang sinasabi mo. Noong araw na iyon, ikaw ang nagmungkahi na tutulungan mo ako sa mga gawaing bahay. Sabi mo bilang magkaibigan dapat ay nagtutulungan tayo. Ikaw din ang nagpadala ng pera sa akin para hindi na ako kailangang magtrabaho at makapag-focus sa pagre-review. Nung una, ayaw kitang istorbohin. Pinilit mo ako ng pinilit, tapos ngayon, sasabihin mo na ako pa ang nanggugulo sa'yo? At saka, noong araw na iyon ay mag-aalas 8 pa lang. Sinabi mong pagod ka na at gusto mong magpahinga, kaya pinayagan kitang umuwi. Bakit sa kwento mo, naging madaling araw na? Bukod pa doon, kahit hindi ka naman tumulong sa gawaing bahay, sa lagay ng mga grado mo ngayon, tingin ko ay hindi mo rin maaabot ang dati mong matataas na score? Nuan, bakit mo nagagawang magsalita ng ganyan? Ginagawa ko ang lahat para sa ikabubuti mo. Sinasaktan mo ang damdamin ko. Ayun! Kaya pala ikaw ang may kasalanan ng lahat. Mula noong mag-away kayong dalawa, ay tuluyan nang bumagsak ang mga grado ni Qiancqian. Siguro ay naiinggit ka dahil mas magaling si Qiancqian sa'yo? Sinasadya mong mang-istorbo? Pinulong mo siya para magtrabaho para hindi siya makapag-aral ng maayos? Ganyan ka ba talaga? Ayaw mong makita siyang umaangat? Binabalaan kita. Sinasadya mong manghimasok, ikinulong mo siya para magtrabaho, para maapektuhan ang pag-aaral niya. Tingin ko, ayaw mo lang siya magtagumpay. Binabalaan kita, lumayo ka sa tabi ni Qiancqian. Kapag naglakas loob ka pa siyang gambalain at maapektuhan ang pagsusulit niya sa kolehiyo, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng mahal. Kaklaseng Shuzi, kailangan mo ng ebidensya bago magsalita? Kusa siyang tumulong sa akin sa gawaing bahay, pati ang pera ay kusa rin niyang binigay sa akin, hindi ko siya kailanman pinilit. At isa pa, palagi niyang sinusubaybayan ang pag-aaral ko. Ano naman ang kinalaman niya sa grado ko? Imposible namang ang grado ko ay direktang makakaapekto sa kakayahan niya, di ba? Tama. Bakit mo isisisi sa iba kung hindi ka makapasa? At totoo ba ang sinasabi ni Lin Wainuan? Na si Sukiang Qian pa ang kusang tumulong at nagbigay ng pera? Nakinabang na nga si Lin Wainuan, nagagawa pa niyang maghugas kamay. Inaapi lang niya si Qiancqian dahil napakabuti nitong tao. Yari na, Lin Wainuan. Baka malaman ng lahat ang tungkol sa pangungopya ko ng sagot niya noon. Sandali. Ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali lang. Isang pagkakamali lang ang lahat. Kuya Ze, huwag ka na sanang magalit. Sa pagitan namin ni Nuan, nagkaroon lang kami ng maliit na hindi pagkakaintindihan. Pag-uusapan po namin ito ng pribado at ipaliliwanag ko ang lahat. Huwag kang mag-alala, hindi nito maapektuhan ang entrance exam natin. Nuan, pasensya na. Naging masyado lang padalos-dalos ang mga sinabi ko. Hindi ko iyon sinasadya kanina. Huwag mo na sanang dibdibin. Pag-usapan nating mabuti ito ng tayo lang dalawa, ayos ba? Diyos ko! Iniisip pa rin ni Qiancqian ang kapakanan ng ibang tao. Napakawalang utang na loob talaga ni Lin Wainuan. Hindi ko akalain na ganoon pala kahalaga si Lin Wainuan kay Qiancqian. Talagang hindi ka pani-paniwala. Oo. Pakiusap, magsilikas na muna kayong lahat. Umalis na muna kayo rito. Isang malaking pagkakamali lang po ang lahat. Kuya Ze, pakiusap, huwag ka nang magalit. Tingnan mo po, 3 taon kitang binibigyan ng mga sagot. Roon bang naging aberya kahit minsan? Ngayon lang talaga ito nangyari. Masama lang talaga ang pakiramdam ko, kaya hindi naging maayos ang gawa ko.
Pakiusap po, huwag ka na sanang magalit. Wala akong pakialam sa mga hindi nyo pagkakaunawaan. Isang araw na lang bago ang exam natin. Magkasama pa naman tayo sa iisang silid. Kailangan kong makakuha ng mataas na grado para makabalik ako at mamahala sa negosyo ng pamilya namin. Kaya kahit anong paraan pa ang gamitin mo, siguraduhin mong makakapasa ako ng may mataas na marka. Kung hindi, kailangan mong harapin ang parusa. Hindi lang kita ipapaalis sa listahan ng mga estudyante ng paaralang ito, sisiguraduhin ko ring mawawala ng trabaho ang mga magulang mo. At gagawin kong imposible para sa inyo ang manatili sa lungsod na ito. Salamat po, Kuya Ze. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging maganda ang resulta ng exam nyo. Nuan, alam kong mali ako. Hindi naging maganda ang pamilya ko. Madalas akong saktan at pagsabihan ng masama ng mga magulang ko. Kapag hindi maganda ang marka ko sa exam, pinalalayas nila ako. Wala lang talaga akong magawa, kaya nagkakalat ako ng mga sagot para makatulong sa pamilya. Sobrang hirap talaga ng sitwasyon ko. Narinig mo naman kanina, sabi ni Shuze, na kapag hindi ko siya binigyan ng mga sagot, tatakutin niya ako. Tulungan mo naman ako sa huling pagkakataong ito, please. Pangako, huling beses na talaga ito. So Kian, patas ang board exam. Kung gusto mong pumasa ng maayos, mag-aral at mag-review ka ng mabuti. Huwag kang gumamit ng mga madayang paraan. Tungkol naman kay Shuje, ikaw ang nagpasimula niyan sa kanya. Bakit naman kita tutulungan? Nuan, ilang taon na tayong magkaibigan. Talaga bang hahayaan mo lang akong mapahamak? So Chen, Shuze, napakaganda ng mga plano ninyong pandaraya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kayo magtatagumpay. Bukas na ang board exam. Sa araw ng paglabas ng resulta, iyon na ang magiging katapusan ninyo. Ang pagkakaibigan natin ay hindi dahilan para gamitin mo ako sa pandaraya. Bahala ka na sa buhay mo. Walang hiya kang babae ka. Kung hindi dahil sa iyo, bakit ako mapupunta sa ganitong sitwasyon? At kailangan ko pang matakot dahil sa pananakot ni Shuze. Pagbabayarin talaga kita. Mahusay tayo ngayong araw dahil napakabilis at tama ang mga sagot na kopya naming lahat. Siguradong papasa na tayo rito. Ito ang black card. Gamitin mo iyan at iswipe mo kahit saan. Kapag lumabas na ang resulta at nakapasok na kami sa pangarap naming mga paaralan, bibigyan pa kita ng isang malaking reward. Huwag kang mag-alala, sumunod ka lang sa akin. Marami kang makukuhang pabuya. Salamat po, Kuya Ze. Alam ko pong kayo ang pinakamagalang, Kuya Ze. Alam ko namang hindi ako magkakamali sa pagsunod sa inyo dahil makukuha ko ang lahat. Kahit anong iutos nyo sa akin, Kuya Ze, handa po akong sumunod sa kahit anong oras. Nuan, kumusta ang pagsusulit mo? Tingnan mo, ito ang premyong ibinigay sa akin ni Kuya Je. Kung pumayag ka sana sa akin noon, baka nagkaroon ka rin yan. Dahil sa tulong mo, maayos naman ang kinalabasan ng sa akin. Baka nga ako pa ang maging top student. Bakit si Lin Wei-nuan ang magiging top student? Bakit kailangang ako ang kabahan dito, habang ikaw naman ay naging madali ang lahat? Hayaan mo na, pagkalipas ng araw na ito, ang mga marka mo bilang top student ay ililipat ko kay Shuze. Sa oras na iyon, makakakuha ako ng malaking halaga ng pera at makikita ko pa ang itsura mong nawawalan ng pag-asa. Inaabangan ko talaga ang mangyayari. Pero tingin ko maayos din ang pagsusulit ni Kuya Ze. Baka nga si Kuya Ze ang tunay na top student. Dahil sinabi mo iyan, siguradong ako ang magiging top student. Ganoon ba? Pwes, abangan na lang natin. Lin Wei-nuan, hindi ka na magtatagal sa kinalalagyan mo. Malapit nang mawasak ang pangarap mong maging top student. Ganoon ba? Kung gayon, tingnan na lang natin. Lin Wei-nuan, hindi na magtatagal ang saya mo. Masisira na ang pangarap mong maging top student. Lin Wei-nuan, kapag napalitan ko na ang mga grado mo sa exam, sa oras na iyon, ang lahat ng karangyaan sa buhay ay magiging akin na. Tingnan ko lang kung makakapagyabang ka pa. Sinasabi ko na nga ba, talagang hindi na nagbago ang masamang ugali mo. Pero sa pagkakataong ito, alam ko na ang binabalak mo. Ang iyong pangungot ay magsisimula na ngayong gabi. Lin Wei-nuan, simula sa araw na ito, ang mga grado mo ay mapupunta na kay Shuze. Ang iyong marka ay pagmamay-ari ni Shuze. Bakit? Sa anong karapatan niya para makakuha ng ganito kataas na grado? Perpekto. Kahit pa may mag-imbestiga na ang mga marka ay dinaya, ang lahat ng sisi ay ituturo lang sa iyo.
Lin Waynuan. Sa nakaraang buhay ko, ang bagay na ito ang naging matibay na ebidensya sa pagpapalit ng resulta ng pagsusulit ko, dahilan para mauwi ang buhay ko sa loob ng kulungan. Sa pagkakataong ito, hahayaan kitang mahulog sa sarili mong bitag at pagbabayarin kita sa lahat. Bilis, dalian mo. Huwag kang magmabagal. Kuya Ze, huwag kang magmadali, tinitingnan ko na agad. Ay, bukas na ang link para sa mga grado. Kuya Ze, napakagaling. Nakatago ang resulta ng grado mo. Siguradong ikaw ang nanguna sa lahat. Talaga? Tumutupad ako sa pangako. Ito ang $1,000,000. Ibigay ko na ito bilang paunang bayad. Mamahaling sasakyan at mansyon. Isa-isa kong ibibigay ang mga iyan sa iyo. Salamat, Kuya Ze. Alam ko namang may isang salita ka. Uy, Lin Waynuan. Sige nga, i-check mo rin ang sa iyo. Tingnan natin kung ano ang grado nitong tinatawag nilang matalino. Sige, i-check ko. May mali. Napakababa dapat ng grado ni Shuze. Pagkatapos palitan ang mataas na grado ni Lin Waynuan, dapat ay nakatago iyon. Bakit pati ang kay Lin Waynuan ay hindi mahanap? Nagkaroon kaya ng problema? Anong nangyayari? Bakit pati ang sa kanya ay nakatago? Sino ba ang nagsabing kapag nakatago ay dahil mataas ang grado? Naaalala ko kapag nandaya sa pagsusulit, maaari rin itong itago. Anong nangyayari? Bakit tila nakatago rin ang kanya? Sino ang nagsabing kapag nakatago, ibig sabihin ay maganda ang kinalabasan? Naaalala ko kapag nandaya sa entrance exam. Maaari rin itong itago. Sukiantian, anong ebidensya mo na nandaya ako? Huwag mo akong pagbintangan ng walang basehan. Sinabihan na kita. Hindi pwedeng mandaya sa entrance exam, bawal ang mandaya, pero ginawa mo pa rin iyan. Manahimik po ang lahat. May mahalaga akong kailangang i-anunsyo. Kagabi, ang sistema ng mga resulta sa exam ay pinasok ng isang hacker. At may mga markang binago ng ilegal. Ano? Napasok ang sistema? May mga hindi rin makita ang resulta kanina. Ibig bang sabihin ay totoo ang sinasabi ni Su Qiangqian? Guro, sino po ang naglakas loob na bumago? Sa mga resulta, napakaatubili naman nito. Sa ngayon, tapos na ang paunang pagsusuri ng teknikal na departamento. Sino mang hindi makita ang marka o nagpapakitang nakatago ang resulta, ay pinaghihinalaang pumasok sa sistema at bumago sa kanilang mga grado sa exam na ito. May isang nakakuha ng pinakamataas na marka sa probinsya dahil sa natatanging husay, ang kanyang marka ay sadyang itinatago para sa proteksyon. Gayon din, may isa na pinaghihinalaang nandaraya na pansamantalang itinatago ng sistema bilang bahagi ng investigasyon. Siya iyon, si Lin Waynuan. Siya ang nagbago sa sarili niyang resulta. Nakatago ang resulta niya. Guro, arestuhin niyo po siya. Siya. Si Lin Waynuan. Siya ang nagpalit ng mga score. Tinago ang mga score niya. Guro, bilis, hulihin mo siya. Nabalitaan naming nandito ang top-notcher ng college entrance exam. Imbitado ako rito para mag-interview. Nasaan ang top-notcher? Pasintabi lang po. Gagawa kami ng exclusive report. Hello, siya iyon. Siya ang top-notcher. Hindi mahanap ang score niya. Siguradong dahil sobrang ganda ng nakuha niya, kaya pinoprotektahan muna ang record niya. Ikaw po ba si Lin Waynuan? Inimbitahan kami ng school para sa isang interview. Balita namin ikaw ang top-notcher sa entrance exam ngayon, kaya gusto ka naming ma-interview ng personal. Bulag ba kayo? Bakit siya ang ini-interview nyo? Alam nyo ba kung sino ako? Ako si Batang Master Shu. Huwag kayong bastos sa akin. Tama, sigurado akong nagkakamali kayo. Siya ang totoong top-notcher sa exam. At tungkol naman sa Lin Waynuan na iyan, paniguradong fake siya. Imposible. Gusto nyo bang makipagpustahan? I-check natin ang mga score mamaya para makita kung sino talaga ang tunay na top-notcher. Miss, sa madaling sabi, sinasabi mong pinalitan ni Lin Waynuan ang iyong grado, pero may ebidensya ka ba? At sa'yo rin, Miss? Sinasabi mong ikaw ang top student, maaari ka bang magpakita ng patunay?
Sige, tataya ako. Pero ang matatalo ay dapat magbayad para sa kaniyang mga ginawa. Kung sino man ang hindi tunay na top student, ay ang siyang mandaraya na bumago sa mga grado. Ang taong iyon ay hindi lang dapat humingi ng tawad, umamin sa kaniyang krimen sa publiko, kundi dapat ding sumailalim sa investigasyon ng eskwelahan at ng mga kinauukulan, pati na rin harapin ang pananagutan sa batas. Kasabay nito, ay dapat kansilahin ang lahat ng kaniyang grado sa exam at kwalifikasyon sa pagpasok. Sukyan-chan, may lakas ng loob ka ba? Lin Wainuan, talon na talo ka na pero gumagawa ka pa rin ng rason. Sige, tataya ako, hinding-hindi ako magpapatalo sa'yo. Kapag lumabas na ang totoong resulta ng exam, makikita mo, maglalaho ka rin dito. Sukyan-kyan, kung susubukan mong lokohin ako, pagbabayarin kita. Pero naniniwala ako na siguradong pakana niya ito. Sa totoo lang, magkaibigan kami ni Lin Wainuan. Subalit, sa tingin ko, hindi ko dapat gamitin ang pagkakaibigang ito para pagtakpan ang kaniyang mga maling gawain. Kaya ngayon, naninindigan ako rito dahil gusto ko siyang magbago para sa ikabubuti. Mahusay ang sinabi mo, Kiang-kian. Ganyan dapat ang gawin. Alam ko namang masama ang intensyon niya noon pa. Araw-araw niyang iniistorbo ang pag-aaral ni Kiang-kian. At ngayon, panahon na para magbayad siya sa wakas. Hindi ko akalaing si Lin Wainuan ay ganyang klase ng tao. Nagpapanggap siyang napakalinis noon, ngunit kaya lang pala siya naging una ay dahil sa pangungudigo. Nakakadiri siya. Sinisira niya ang reputasyon nating lahat. Ang taong tulad niya ay kahihiyan sa klase natin. Kaya pala ang taas ng grades niya noon, posibleng nandaya rin siya sa mga nakaraang exam. Ang mga taong tulad niya ay hindi nararapat na maging top student sa bansa. Sir, sa totoo lang, napakapangahas mo. Hindi ko inakalang matutuklasan natin ang malaking balita tungkol sa peking top student. Maaari mo bang detalyahin pa ang kwento? Ano pa ba ang mga ginawa ni Lin Wainuan na nagpapakitang siya ay nandaya? May iba ka pa bang mainit na impormasyon na pwedeng isiwalat? Tutulungan ka naming mailabas ang katotohanan. Sa totoo lang si Lin Wainuan ay noon pa man may palatandaan na ng pandaraya. Noong mga nakaraang exam niya, ang mga sagot niya ay laging kapareho ng sa answer key at lagi rin siyang kumokopya sa papel ko. Noong huling mock exam namin, hindi ako pumayag na pakopyahin siya, kaya dahil sa pinagsamahan namin, kinulong niya ako sa bahay nila para pagtrabahuhin sa bahay para hindi ako makapag-review ng maayos. Napakakatawa ng mga sinasabi mo. Sukyan-kyan, unang sinabi mo na nagnakaw ako ng grade sa exam? Ngayon naman ay nag-imbento ka na kumukopya ako sa iyo. Sa susunod na magsisinungaling ka, siguraduhin mo munang tugma ang kwento mo. Sa bawat mock exam natin, ang score ko ay mas mataas ng ilang 10 puntos kaysa sa iyo. Bakit naman ako mangungopya sa isang tao na ang score ay mas mababa ng halos 200 puntos? Bukod pa doon, hindi lang ako ang may nakatagong mga resulta. Nakatago rin ang mga marka ni Shuze, at ayon sa sinabi ng guro, lahat ng may nakatagong mga resulta ay posibleng maging suspect. Siya, bakit siya hindi kasali rito? Huwag kang basta-basta magparatang. Paano ko naman gagawin ang mandaya sa mga resulta? Nasaan ang ebidensya? Kapag wala kang naipakita, baka idemanda kita dahil sa paninirang puri. Kung nagsisinungaling man ako o hindi ba natin malalaman kapag nag-imbestiga na? Masyado kang nagmamadali ngayon, takot ka ba? Takot? Sa tingin ko, gusto mo lang akong isama sa gulo. Nasaan ang ebidensya? Mayroon ka ba? Kapag wala, hindi kita patatawarin ngayong araw. Tama, Lin Wainuan. Ipit na ipit ka na, ay gumagawa ka pa rin ng kwento. Balak mo pa talagang sirain si Kuya Ze. Tumahimik kayong lahat. Tungkol sa panghihimasok sa sistema ng pagsusulit, may hawak na kaming matibay na ebidensya. Ito ang U-Disk na naiwan ng taong pumasok sa sistema kahapon. Nakuha na ng aming mga tekniko ang mga bakas doon at may nakaukit pa sa U-Disk na inisyal ng pangalan ng suspek. Ang USB na ito, siguradong ito ang USB ni Lin Wainuan. Ginawa niya ito para baguhin ang resulta ng mga exam para sadyang i-frame up si Kuya Ze. At ngayon ay gusto pa kaming siraan. Guro, bilisan mo at parusahan na siya. Tama, siguradong siya ang may gawa nito. Sabi ko na nga ba, wala akong kinalaman. Siguradong kagagawan niya ang lahat ng ito. Sinasabi ko na nga ba, hindi ganyang klaseng tao si Shuze dahil sobrang yaman ng pamilya nila? Mabait din siya sa amin, kaya hindi na niya kailangang makipagsapalaran sa ganito. Tama. Siguradong ibinaliktad lang ni Lin Wainuan ang sitwasyon para mapagbintangan si Shuze. Ngayong, narito na ang lahat ng ebidensya. Tingnan natin kung paano siya tatakas. Noon, akala ko matalino at kahanga-hanga siya. Hindi ko akalaing napakasama pala ng ugali niya. Para makaiwas sa kasalanan, ay gagawin niya ang kahit ano.
Miss Lin Wainuan, ang USB ba na hawak ni Director ay talaga bang sa iyo? Talaga bang binago mo ang mga grado at ipinatong ang kasalanan sa iyong kaklase? Noong una mong itinuro si Shuze bilang suspect, ginawa mo ba iyon para lamang iligaw ang lahat? Ngayong malinaw na ang ebidensya. At mayroon ka pa bang masasabi? Sinasabi mo na ang USB ay sa akin, pero may ebidensya ka ba? Lin Wainuan, wala ka nangang takas pero nagagawa mo pa ring magsinungaling. Tama na. Narito tayo, sa paaralan. Hindi ito lugar para sa pagpapakalat ng chismis. Hanggat wala pang resulta ang investigasyon, walang sino man ang dapat magbintang sa iba. Ang USB na ito ay may nakasulat talagang initials, kaya tingnan ninyo itong mabuti. Ayos. Hindi na ngayon makakatakas si Lin Wainuan. Lin Wainuan, pangatwiran ka pa ba? Nandito na ang mga leader. Talagang ikaw ang may kasalanan. Sumama ka na agad sa kanila at huwag ka nang magpahiram ng kahihiyan dito. Tama, narito na ang lahat ng ebidensya at gusto mo pang magpanggap na inosente? Sa tingin ko, ayaw mo talagang umamin hanggat hindi pa huli ang lahat. Ngayong araw, dapat kang pagbayarin. Guys, huwag kayong magpabudol sa kaniya. Siya ay isang mandaraya na masama ang hangarin, na gusto pang isisi ang lahat kay Shuze. Ang mga taong tulad niya ay karapat-dapat lang na makick out sa eskwelahan at kailanman ay hindi na makakuha ng entrance exam. Student Lin Wainuan, ngayong narito na ang mga tauhan, ibig bang sabihin nito ay kinumpirma na ng eskwelahan na ikaw ang salarin? Aaminin mo na ba ngayon ang iyong nagawa? Nakipagpustahan ka pa dati kay Sukyang Kian, hindi kaya alam mo na simulat sa pool na mahuhuli ka at sinasadya mo lang na magpatagal ng oras? Ano ba talaga ang iyong layunin sa paggawa nito? Maling tao ang hinuli nyo. Si Lin Wainuan na walang hiyang iyon ang nandaya. Bitawan niyo ako! Bakit niyo ako hinuhuli? Ako ang pinagbibintangan dito. Dapat siya ang hulihin niyo. Ako si Sir Pamilya Shu. At may lakas ng loob kayong huliin ako? Hindi kami nagkakamali. Ang mga initials sa USB ay siguradong hindi kay Lin Wainuan. At lalong hindi kay Shuze, kundi sa iyo, Su Qiangqian. Hindi maari. Paanong naging initial ko ang naroon? Lin Wainuan, simula ngayong araw, ang mga marka mo ay mapupunta na kay Shuze. Bakit? Sa anong dahilan at nakakuha siya ng ganito kataas na marka? Perpekto. Kahit pa may makatuklas na minanipula ang mga marka, ang lahat ng sisi ay ituturo lang sa iyo, Lin Wainuan. Nagkamali kayo sa investigasyon nyo. Gusto ko ring batiin ang lahat. Congratulations sa ating paaralan. Base sa kumpirmasyon ng Technical Department, ang resulta ng entrance exam ni Lin Wainuan ay totoo at valid. Siya ang nanguna sa entrance exam sa buong probinsya. Ma'am? Tanong ko lang po, kung ang dalawang iyan ba ay magkasabwat sa krimen? Kasali rin po ba si Shuze sa ginawa nila? Lin Wainuan, bilang nanguna sa pagsusulit pagkatapos ng lahat ng paninira sa iyo, ano po ang masasabi niyo ngayon? Hindi maaari. Hindi maaari. Dito sa U-Disk na ito, bakit nandito ang pangalan ko? Siguradong nagsabwatan kayong lahat, para pagbintangan ako.
Grabe ang reaksyon niya. Baka siya nga talaga ang may gawa niyan. Sukyangkyan. Masyado kang sigurado na ang pangalan sa UDisc ay si Lin Waynuan. Anong basehan mo rito? Sukyangkyan? Nung inilabas ng direktor ang UDisc kanina, napakalayo mo. Paano mo na siguro na ang pangalan ko ang nakaukit sa UDisc? Baka naman siya nga talaga. O baka naman, dahil ang UDisc na iyon ay sa iyo talaga? Kaya ba ang pangalan doon ay alam na alam mo na? Anong ibig sabihin nito? Ikaw ba ang naglagay ng UDisc? Sukyangkyan, magpaliwanag ka sa akin ng maayos. Sukyangkyan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ni Lin Waynuan. Sa iyo ba talaga galing ang UDisc na iyon? Ang pagpasok sa bagong sistema at ang pagpapalit ng mga grado, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng iyon? Pambabatikos lang iyan. Ikaw ba talaga ang naglagay ng USB drive na yan? Ang pag-hack sa bagong sistema, ang pagbabago ng mga grado, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng iyon? Pambabintang lang ang ginagawa niyo. Alam ko na hindi ka aamin. Kaya naman inihanda ko na ang lahat. Itong dokumento na ito ay ang aplikasyon para sa muling pagsusuri ng mga resulta sa pagsusulit na ipinasa ko na sa paaralan at sa mga kinauukulan nung kahapon pa. At ang nasa loob naman ng selyadong plastic na ito ay ang pinalit ko doon sa itinago mong USB drive kagabi sa loob ng florera sa opisina ng mga guro. Paano napunta sa iyo ang USB drive na yan? Sigurado akong itinago ko iyon ng maayos. Ninakaw mo iyon. Kung ninakaw ko man o hindi, ang ebidensya na ang magpapatunay. Pagkatapos kong ipasa ang aplikasyon kahapon, ay kinuha na ng mga kinauukulan ang lahat ng mga test paper, sagutang papel, at mga ginamit na scratch paper upang suriin ang sulat kamay at ang nilalaman nito. Ngayon, napatunayan na ang aking mga grado ay tunay at tama, habang ikaw naman ay malinaw na huling-huli sa pagpapalit ng mga resulta. Sukyangkyan, huwag ka na kasing lumaban pa. Narito na ang lahat ng mga ebidensya, hindi ka na makakatakas sa ginawa mo. Ang mga resulta ko sa pagsusulit ay tunay, habang ikaw, ang ebidensya ng iyong pandaraya sa mga score ay kitang-kita. Sukyangkyan, huwag ka na magpumiglas. Ngayon, lahat ng mga ebidensya ay nandito na. Wala ka nang matatakbuhan. Pagkatapos suriin, ang hiling ni Lin Waynuan para sa muling pagsusuri ay napatunayang totoo. Ang kinalabasan ng paghahambing mula sa kinauukulan ay lumabas na rin. Ang mga isinulat ni Lin Waynuan sa pagsusulit ay saktong tumutugma sa orihinal na papel. Ang mga score ay tama at walang pagkakamali. At si Sukyangkyan ay napatunayang pumasok ng illegal sa system at nandaya sa score ng ibang tao, pati na rin sa sarili niyang resulta. Ikaw ba talaga ang nandaya sa mga score? Ano ang ginawa mo sa aking mga nakuha? Mandaraya ka. Hindi. Gusto ko lang naman na tulungan kang maging nangunguna. Ayokong makulong. Miss Sukyangkyan, inaamin mo ba na dinaya mo ang mga score? Ginawa mo ba ito para makakuha ng pabor mula kay Shuze? Sukyangkyan, inaamin mo bang dinaya mo ang mga marka mo? Ginawa mo ba iyon para makakuha ng pabor kay Shuze? Shuza, alam mo ba noong una pa na si Sukyangkyan ay mandadaya ng marka? Kasali ka ba rito? Si Sukyangkyan nga pala talaga ang may gawa ng lahat ng ito. Nagawa mo pang magpanggap na maayos ka, pero isa ka lang palang ganap na manloloko. Napakasama talaga nito. Para sa pera, ay nagawa mo ang maling bagay na ito laban sa batas. Talagang ipinahiya mo ang paaralan natin. Sukyangkyan, inaamin mo ba na para makalapit ka sa mayamang pamilya ay tinulungan mo si Shuze na dayain ang mga marka? Ang pag-akusa mo ba kay Lin Waynuan ay paraan mo lang para ilihis ang atensyon? Magpaliwanag ka ng maayos. Ikaw ba ang sadyang nagplano ng lahat ng ito? Hindi, Kuya Jay. Hindi ganoon iyon. Gusto ko lang naman na tulungan kang maging top student. Hindi ko inakalang aabot ito sa ganito. Hindi iyan totoo. Gusto lang kitang tulungan na maging top student. Hindi ko akalain na hahantong ito sa ganito. Sukyangkyan,
Nagpaplano akong kumuha ng bagong kotse kamakailan, kaya ayusin mo ang pagkuha sa final exam na ito. Maging ang mga sagot para sa mga kaibigan ko ay nakadepende rin sa iyo. Kapag nakuha ko na ang kotse ko, marami kang matatanggap na gantimpala. Pero kapag sa critical na sandali ay binigo mo ako. At kaming lahat ay bumagsak sa exam. Tingnan ko lang kung mangahas ka pa ngayon. Hindi ka nagre-review ng mabuti. Bakit ayaw mong mag-aral? Gusto mo bang maturuan kita ng leksyon? Siya iyon. Si Lin Wainuan iyon. Si Lin Wainuan ang nagplano para i-frame up tayo. Tulungan? Ganyan ba ang paraan mo ng pagtulong sa akin? Sa harap ng lahat ng estudyante at guro sa paaralan at sa harap ng maraming reporter, ipinahiya mo ako, sinira mo ang reputasyon ng pamilyang Shu. Iho, huminahon ka kung may problema ka. Pag-usapan na lang natin ito sa tamang departamento. Hindi ko akalain na ganoon pala kabagsik si Shuze. Kung umasta siya, ay mukhang disenteng tao, pero wala naman palang kwentang anak mayaman. Ito ang napapala ng mga masasamang tao. Anong kailangan nyo? Pag-usapan na lang natin iyan sa tamang departamento. Hindi ko akalain na ganyan kabagsik si Shuze. Parati siyang nagpapanggap na disenteng tao, pero isa lang pala siyang walang silbi na mayaman. Ito ang napapala ng mga masasamang tao. Ang isa gustong dumaan sa madali para maging top-notcher. Ang isa naman gustong kumapit sa mga makapangyarihan. Ngayon, huli na kayo, Guro, naniniwala ako sa batas. Nabibigyan ako nito ng katarungan. Anong ginagawa nyo? Maling tao ang kinukuha nyo. Napagbintangan lang ako. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Shu. May lakas kayo ng loob na gawin ito sa akin? Nuan, bakit mo ako nagawang pagbintangan? Hindi ko iyon ginawa, hindi. Ikaw iyon, Su Qiangqian. Ikaw ang nagnakaw ng resulta ng exam ko. Wala ka ring kwentang tao. Alam mo ang katotohanan pero pinagtatakpan mo pa rin siya. Ako ang tunay na top-notcher ng exam. Wala akong kasalanan. Ako ang tunay na top-notcher sa exam. Wala akong kasalanan. Nuan, bakit mo nagagawang sabihin yan? Mag-best friend kaya tayo. Siguradong dahil lang ito sa hindi mo matanggap ang katotohanan, kaya sinasadya mo akong pagbintangan. Ikaw, Lin Wainuan, nababaliw ka na ba? Dahil lang hindi ka nakakuha ng mataas na marka, pagbibintangan mo na ang iba. Napakabait ni Qiangqian, paano niya magagawang manipulahin ang mga resulta? Su Qiangqian, ibinabalik ko lang sa iyo ang ginawa mo sa akin. Wala pa nga ito sa isang kusing ng hirap na naranasan ko noon. Gagawin ko ang lahat para mabulok ka sa kulungan habang buhay. Hindi mo ba naintindihan? Ako ang napagbintangan dito. Ako ang mga young master ni Pamilya Shu. Ganyan ba talaga ang balak niyo sa akin? Walang kasalanan? Shuze, pinaikot ka lang ni Su Qiangqian. Hindi mo ba maintindihan? Ako ang pinagbibintangan dito. Ako ang batang Panginoon ng Pamilya Shu. Naglalakas loob ba kayong gawin ito sa akin? Estudyanteng si Shuze, maraming salamat sa inyo. Sa pagkakataong ito na pagkukusa mong isuplong si Lin Wainuan tungkol sa pagdaraya sa resulta ng eksaminasyon, napakahalaga ng exam na ito para sa libu-libong estudyante. Ang pagiging patas at tapat ay isang seryosong usapin para sa lahat. Para sa ganitong uri ng pagpapanatili ng katarungan, ipapaabot namin ito sa mataas na kagawaran para hilingin ang opisyal na pagkilala at nararapat na pabuya para sa iyo. Tungkol naman kay Lin Wainuan, pagbabago ng resulta ng eksaminasyon, isang napakasamang gawain. Kami ay masasagawa ng seryosong investigasyon. Ayon sa batas at regulasyon, ibibigay namin ang pinakamabigat na parusa sa iyo at hindi namin ito palalampasin. Lahat ng ito ay dahil kay Su Qiangqian. Isang hamak na mahirap lang. Naglakas loob pang makipag-unahan sa pwesto. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Sinasabi ko sa iyo, kapag naglakas loob ka pang gumawa ng kwento at siraan si Qiangqian, sisiguraduhin kong wala ka nang mapupuntahan sa lungsod na ito. Bilis, takpan ang bibig niya. Ilayo siya rito. Walang kasalanan? Shuze, pinapaikot ka lang ni Su Qiangqian sa kanyang mga daliri at tinatrato mo pa siyang parang bida? Ang dahilan kung bakit lagi siyang nakakakuha ng magandang marka ay dahil kinokopya niya lang ang sa akin. Noon, pinalalampas ko lang ang lahat, pero hindi ibig sabihin nito na pwedeng gamitin niya ang aking mga sagot sa harap mo para lang makakuha ng pabor at pera. Masyadong mataas ang hangad mong maging top student.
pero itinuring mong ginto ang isang tamad na mag-aaral na mahilig lang manggopya? At umasa ka pa na tutulungan kanyang baguhin ang mga marka mo para makakuha ng madaling paraan? Napakalaking biro nito. Su Qiangqian, isa kang manloloko. Palagi mo na lang akong niloloko gamit ang sagot ng ibang tao. Pinaglaruan lang pala ang damdamin ko ng isang tulad mo. Wala akong kaalam-alam tungkol sa pangkokopya mo. Biktima rin ako ng panloloko mo. Su Qiangqian, paano mo ako nagawang paglaruan? Dahil sa iyo, napahiya ang pamilya Shu. Hindi kita mapapatawad. Tumigil na kayong lahat. Kayong lahat. Sumunod kayo sa akin sa opisina. Wala talaga akong alam sa ginawa mong pagpapalit ng mga sagot. Pinahiya mo ng husto ang pamilya. Shu, gagamitin ko ang lahat ng impluensya ko para makulong ka sa mahabang panahon nang hindi ka na muling makalabas? Huwag kang magpanggap na wala kang kasalanan dito. Sinasabi ko sa'yo, Shuze, damay ka rin sa gulong ito. Shuze, bakit ka nagkukunwaring inosente rito? Akala mo ba, makakalusot ka sa sitwasyong ito? Mula pa noong high school, tinatakot mo na ako para bigyan ka ng mga sagot. Kung hindi dahil sa iyo, gagawin ko ba ang delikadong bagay na iyon? Ang baguhin ang mga resulta ng entrance exam? Kung hindi dahil sa iyo, mapupunta ba ako sa ganitong sitwasyon? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Malinaw na ikaw mismo ang gumawa niyan para sa pera. Ikaw ang kusang nagbago ng mga score. Ngayong nabuko na ang lahat, susubukan mo pang baligtarin ang mundo at isisi sa akin ang lahat. Kusa kitang tinulungan? Pakiusap naman, huwag ka nang magalit. Wala akong pakialam sa mga hindi nyo pagkakaunawaan. Isang araw na lang bago ang exam at magkasama pa tayo sa iisang testing room. Kapag naging maayos ang resulta ng exam ko, saka ko lang pwedeng manahin ang negosyo ng pamilya namin. Kaya kahit anong paraan pa ang gamitin mo, dapat mong masigurado na papasa ako ng may mataas na marka. Dahil kung hindi, pagbabayarin kita sa mga kahihinatnan nito. Hindi lang kita ipapakick out sa paaralang ito, ipapaalis ko rin sa trabaho ang mga magulang mo para hindi na kayo muling makapamuhay ng maayos sa lungsod na ito. Shuze, tanungin mo ang iyong sarili. Kung hindi dahil sa pananakot mo sa akin, tuwing may hindi magandang nangyayari sa iyo, palagi mo akong tinatakot ng ganoon, paano ako makakalaban sa iyo? Tumingin kayong lahat. Narito sa cellphone na ito ang lahat ng record ng padala mong pera kay Shuze pati na ang mga usapan natin. Sapat na ang mga ito para patunayan. Natinakot niya lang ako at wala akong kasalanan, inosente ako. Kaklaseng Shuze, totoo ba ang lahat ng ito? Matagal na ba kayong nagkakasundo ni Su Qiangqian na palitan ang mga score sa exam? Ang young master ng pamilya Shu, talaga bang ginamit mo ang pera para takutin ang kaklase mo at palitan ang score? Ikaw ba ang galing sa city na si pamilya Shu? Napakalaking balita nito. Hayop ka, walang hiya kang babae? Ang lakas ng loob mong gumawa ng chismis? Papatigilin kita sa pagsasalita. Su Qiangqian, sinasabi ko sa'yo, dahil sa'yo, kaya hindi ko namana ang mga ari-arian namin. Hinding-hindi kita mapapalampas. Ang mga transfer records na ito, walang napapatunayan ng mga ito. Huwag mo akong isama sa gulo mo. Shuze, akala mo ba ay makakaligtas ka rito? Malaking krimen ang pamemeke ng grades sa exam. Ang mga chat logs at transfer records na ito, at pati na rin ang mga pasaway mong kaibigan na anak mayaman, lahat sila ay testigo, hindi ka na makakatakas? Sumama ka sa aking pagdusahan ito. Nuan-nuan, isipin mo na dati naman tayong magkaibigan, nagmamakaawa ako sa iyo, itulong mo ako at humingi ng tawad. Isipin mo ang pinagsamahan natin sa loob ng maraming taon, pwede ba? Lin Wainuan, ang iyong mga marka, ang iyong pagiging top student, ang iyong buhay, lahat iyan ay akin. At nakatakda ka talagang maging isang talunan. Ikaw, Su Qiangqian, Shuze, noong nakaraang buhay ay hindi mo ako pinatawad? Ang buhay na ito ay dahil lamang ani mo ang sarili mong mga pagkakamali. Su Qiangqian, Shuze, sa nakaraan nating buhay, hindi mo ako kailanman tinantanan? Sa buhay na ito ay dahil sa sarili mong mga maling gawa. Shuze, Su Qiangqian. Sa puntong ito, dahil sa inyong pakikibahagi sa ilegal na pag-hack sa sistem ng grado ng pagsusulit, pagbabago sa mga grado ng inyong kaklase, na isang seryosong paglabag sa mga batas. Ipinaaresto namin kayo ayon sa batas. Pakiusap, makipagtulungan po kayo at sumama sa himpilan para sa investigasyon. Nuan-nuan, alam ko na ang pagkakamali ko. Nagsisisi na talaga ako. Maaari bang alang-alang sa maraming taon nating pagsasama? Tulungan mo akong makiusap sa pulis? Alam ko,
na hindi ko dapat tinulungan si Shuze na apihin ka. At hindi ko rin dapat kinopya ang mga sagot mo. At lalong hindi ko dapat binago ang grado mo o pinahamak ka. Pero nagawa ko lang iyon dahil nabulagan ako. Pinilit at tinakot lamang ako ni Shuze. Hindi mo ba maaaring makita? Alang-alang sa ating pagkakaibigan, napatawarin ako kahit isang beses lang. Pangako, kapag binigyan mo lang ako ng pagkakataong magbago, ay itatama ko na ang lahat at hinding-hindi ko na uulitin. Oo nga. Lin Wainuan, maaari kitang bayaran ng pera kahit magkanong dolyar ang gusto mo. Sabihin mo lang ang presyo. Sukyangkian, ngayon mo lang nalamang mali ka? Tandaan mong matalik tayong magkaibigan. Huwag kang mag-alala. Kapag naging top sa student na ako, sisiguruhin kong makakapasok ka rin sa eskwelahan sa espesyal na paraan. Diba napag-usapan na natin? Nasabay tayong papasok sa pinakamahusay na universidad, hindi ba? Noong nakiisa ka kay Shuze, para ipahamak ako? At noong pinuwersa mo ako sa alanganing sitwasyon? Naisip mo ba na darating ang araw na ito? Noong nakipagsabuatan ka kay Shuze para pagtulungang saktan ako at idiin ako sa isang sitwasyong wala nang kawala, naisip mo ba na mangyayari ang araw na ito? Sinasabi mo na napilitan ka lang, pero ang pangungopya sa mga sagot ko, ang paggamit sa mga grado ko para sa sarili mong kapakanan, ang pagbabago sa resulta ng exam sa kolehiyo, at ang pagbibintang sa akin ng lahat ng ito, alin ba sa mga yon ang hindi mo kusang loob na ginawa? Nuan, nandaya ka talaga. Hala, Diyos ko po. Lin Wainuan, pinaghihinalaan kang nag-organisa ng pandaraya sa national exam. Sumama ka po sa amin ngayon para sa investigasyon. Kailangan ko ng ebidensya. Paninirang puri lang ang ginagawa niyo. Nuan, simula pa noong una, lagi ka lang umaasa sa pangungopya sa akin para makakuha ng mataas na marka. Sinabi ko na po sa inyo, huwag mandadaya sa national exam, huwag mandadaya, pero hindi ka nakinig. Ngayong nandyan na iyan, paano na kita matutulungan yan? Ikaw pala, Sukyangkian. Hindi ba tayo ang pinakamatalik na kaibigan? Pinakamatalik na kaibigan? Kung hindi kita napaikot sa kunwaring pagkakaibigan, paano mo naman makukuha ng panatag ang titulong top student ng probinsya? Ngayong may gulo na, ibibintang mo sa ibang sisi? Tapos hingi ka ng patawad sa akin? Binanggit mo pa ang tungkol sa pagkakaibigan, deserve mo ba yon? Pagkakaibigan? Para sa iyo, ito ay isa lamang kasangkapan na ginagamit mo, di ba? Ang lahat ng mga ito ay ikaw mismo ang gumawa, kaya dapat mong harapin ang lahat ng konsenswensya nito. Tungkol naman sa pagmamakaawa mo, hindi kita tutulungan. Ang lahat ng nangyayaring ito ay sarili mong kagagawan at dapat mong panagutan ang mga bunga nito. Pagdating naman sa paghingi ng tawad, hindi kita tutulungan at wala rin akong karapatang tulungan ka. Binalasubas mo ang batas, nilabag mo ang katarungan at pagkakapantay-pantay ng entrance exam. Nararapat lang na parusahan ka ng batas para magbigay ng katarungan sa lahat ng taong sinaktan mo. Bakit? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Sinong may sabing kalabanin mo si Binibining Su? Talagang ipinadala ako rito para turuan ka ng leksyon. Dapat kang sumunod at mabulok sa kulungan habang buhay. Huwag mo nang asahang makakalabas ka pa para lumaban. Sukyan-chan, kung may susunod mang buhay, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Pagsisisihan mo ang lahat. Bilang isa sa mga utak ng krimen si Shuze, mabibigyan ba siya ng mas mabigat na parusa? Ang kasong iyan ay iimbestigahan ko ayon sa batas. Maglalabas kami ng opisyal na pahayag, kaya pakiabangan na lang po ang mga balita. Napakaganda sa pakiramdam. Sa wakas ay nakuha na ng taong iyan ang nararapat sa kanya. Oo nga, para lang sa sariling interes. Sinira nila ang sistema ng pagsusulit. Dapat lang silang parusahan ng batas. Noon nakala ko kawawa si Sukyangkian, ngayon ko lang nalaman na ganoon pala siya kasama. Hindi biro ang pinagdaanan ni Lin Wainuan, mabuti na lang at hindi niya pinatawad si Sukyangkian. Lin Pasensya na. Wainuan, Nagkamali kami ng akala sa iyo noon. Napakahirap ng pinagdaanan ni Lin Wainuan, mabuti na lang at hindi niya pinatawad si Sukyangkian. Pasensya Lin ka na. Wainuan, Nagkamali kami ng akala sa iyo noon. Tinatanggap ko ang inyong paumanhin. Alam kong wala kayong masamang intensyon at panandalian lamang kayong nailigaw ng iba, kaya kayo nakisama na lang sa Agos. Ngunit umaasa ako na sa susunod ay hindi na kayo basta sasabay sa Agos. Ang pagsali sa pambubuli ay magagawa lang kayong kasabwat sa pananakit sa iba. Kakanselahin po namin ang lahat ng grado sa pagsusulit ni Sukyangkian at Shuze para sa national entrance exams na ito, pati na rin ang kanilang pagpasa sa universidad. Bukod pa rito, base sa kumpirmasyon ng muling pagsusuri, grado ni Lin Wainuan sa national entrance exam tunay at wasto, mayroon siyang 675 puntos. At siya ang top notcher ng probinsya sa exam na ito. Ngayon, opisyal na nating iaanunsyo ang grado ni Lin Wainuan. Congratulations po sa nakamit niyang tagumpay.
student Lin Weinuan, congratulations sa pagiging top-notcher sa probinsya. Sa kabila ng mga paninira at pambabatikos sa iyo, nanatili kang matatag. Paano mo po ito nagawa? Salamat sa inyong malasakit at pagbati. Nagawa kong manindigan dahil naniniwala ako sa katarungan ng batas at naniniwalang lalabas din ang katotohanan sa huli. Sa harap ng mga maling paratang, ang magagawa ko lamang ay mangolekta ng mga ebidensya at ipaglaban ang aking mga legal na karapatan. Gayon din, upang protektahan ang katarungan ng ating sistema ng edukasyon. Ang tanging magagawa ko lang ay kumuha ng ebidensya at protektahan ang aking mga karapatan. At kasabay nito, mapanatili ang katarungan para sa pagsusulit sa kolehiyo. Ano ang iyong plano para sa hinaharap? Saang universidad at kurso mo gustong mag-aral? Tungkol naman sa mga plano ko, pipili ako ng isang magandang universidad at pag-aaralan ng kurso na gusto ko talaga. Pagdating ng araw, gusto kong maging isang taong makatutulong sa lipunan. Umaasa rin ako na lahat ng mga estudyante ay magsisikap sa abot ng kanilang makakaya upang makapasok sa paaralang pangarap nila. At huwag tularan sina Su Qianqian at Shuze na gumawa ng mga maling paraan dahil sa huli, sarili lang nila ang mapapahamak. Sa wakas, pagbabayaran na ni Su Qianqian ang kaniyang mga masamang gawain, harapin niya ang matinding kapalit nito. Ang buhay sa loob ang tuluyang sisira sa pangarap niyang yumaman. Ang dating tinitingala na si Batang Master Shu, ngayon ay isa ng kriminal na kinamumuhian ng lahat. Ang pangarap niyang yumaman at maging nangungunang estudyante ay tuluyan ng naglaho. Su Qianqian, Shu, Ze, ang utang niyo sa akin sa nakaraang buhay, sa buhay na ito, lahat ay pinagbayaran niyo na. Simula ngayon, hindi ko nahahayaang mabilanggo ako sa galit ng nakaraan, mabubuhay ako ng masaya, at magpapatuloy para sa sarili kong tagumpay. Lahat ng nararapat sa akin, nakuha ko ng muli, maliwanag na ang aking hinaharap.